Pag-usapan natin ngayon ang napipintong rally ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni VP Inday Sara. Okay, may napanood akong vlog ni Robin Sweet Showbiz. Guinness World Record holder pala ang Iglesia ni Cristo. Silang may pinakamalaking gathering sa isang pagtitipon noong 2018. Adjudicated ng Guinness na ipasok sa libro ng Guinness, largest gathering in one single event, 1.5 million people. Ano yung rally nila noong 2018? Ano lang, charity march, charity laban sa kapobrehon. How much more ngayon na medyo naiinis na ang iglesia? Sa totoo lang makikita nyo sa pananalita ni Congressman Marcoleta, naiinis na yung Iglesia ni Cristo. So, baka 2 million, more than 2 million ang members ng Iglesia mag-march papuntang Malacanang. I don't know anong mangyayari. Okay, panoorin, pakinggan natin ang vlog ni Robin Sweet Showbiz. Takot na mangyari ng Malacanang ng Kongreso daming tao. BBM, Liza at Martin Romualdez ang pagtitipon na ito ng Iglesia ni Cristo. Kamakailan kasi ay nag-anunsyo ang Iglesia ni Cristo na magsasagawa sila ng rally. Yes, malaking rally para kontrahin ang impeachment kay Vice President Sara. Pero bibigyan ko kayo ng trivia. Isa lamang ito sa naging pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na kung tawagin ay isang charity walk. Charity walk. It's official. Anong nangyari? Dali Cristo, last Sunday were over 1.5 billion members. Participated has officially set 3 new Guinness World Records. Adam Brown, official adjudicator, impeachment kay Vice President Sara. Pero bibigyan ko kayo ng trivia. Isa lamang ito sa naging pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na kung tawagin ay isang charity walk. It's official. Iglesia ni Cristo breaks 3 Guinness World Records. The charity walk held by the Iglesia ni Cristo last Sunday where over 1.5 million members participated has officially set 3 new Guinness World Records. Adam Brown, official adjudicator and representative Guinness World Records, announced that the event dubbed Worldwide Walk to Fight Poverty has broken the records for largest human sentence, largest charity walk at a single venue, and largest human mosaic. Noong 2018 pa ito. Imagine, kung mangyayari ito ngayong administrasyon, I can't imagine na sasalubungin at dudumugin ang Malacanang ng 1.5 million people mula pa lang sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga takot na takot ang mga bangag sa Malacanang. Kaya't huwag niyong hinahamon ang Iglesia ni Cristo dahil kapag ang Iglesia ni Cristo nagsalita, may isang salita yan at tinototoo nila ang kanilang salita at higit sa lahat, mayroon silang tunay na unity. Kaya nga nanggagalaiti na rin sa galit itong si Congressman Rodante Marcoleta na isa rin sa miyembro ng Iglesia ni Cristo. Huwag na huwag nila akong subukan. Tinanggal nila ako sa Justice Committee kasi i-impeach nila yung Vice President para hindi na ako siguro makisali. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you're honest in trying to enact a particular law, kasi po inquiry in aid of legislation, there are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of
confidential funds. They were also notified by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan kung talagang di kayo namumulitika? 400 offices ayaw ninyong imbestigahan. Only the Office of the Vice President, politika po ito. Pangalawa, yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures. Ito po ay trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office mandated to audit and examine the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman COA, bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin? Meron pong problema dito. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako ang nagsasalita ng ganito, pinagpapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila, ang pinapasagot nila sa akin yung mga magugulo. Guguluhin nila ako, hindi sila makikipagdebate, ang gagawin nila, manggugulo lang. Pagkatapos, papat nila ang aking mic. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente, napakamahal ang presyo ng bilihin, napakamahal pa rin ng tubig. Wala pong tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, maghiring lang ng maghiring sa Quadcom. Ang Quadcom wala silang ibang subject matter kundi i-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakakahiya po ang kanilang ginagawa. Representative Rodante Marcoleta, kaya nga maging ang pagtitipon ng mga DDS supporters sa... Okay, so kung ano ang naririnig natin kay Congressman Marcoleta, to me, yan ang general sentiment ng Iglesia ni Cristo. May balita, di umano lang ito na may nagne-negotiate, may sumusubok na pigilan ang rally ng Iglesia. Kung totoo man ito, ay hindi sila magtatagumpay. Kaya, huwag po kayong mag-alala, mga kaibigan. Kasi may mga nagtatanong, kailan ang rally ng Iglesia? Darating at darating tayo dyan. Hindi mababayaran ng pera ang prinsipyo ng Iglesia ni Cristo. Timing. Meron daw silang Thanksgiving activity ngayong end of year. So, siguro, after Thanksgiving. Or, binabantayan nila, sa tingin ko binabantayan nila ang galaw sa Kongreso. Kung itutuloy ba ng mga kongresista na i-endorse ang impeachment complaint sa Senado. Yon ang final deciding factor sa tingin ko. Once na inakyat na yan, bago magbakasyon ang mga kongresista, we can expect susunod na ang rally. Kasi ang tinututulan nila yung impeachment. Umaasa pa rin ang Iglesia ni Cristo na susundin ang mga kongresista yung panawagan o yung opinion ng Pangulo na huwag ituloy dahil it's a waste of time. Naniniwala ako niyan na yan ang binabantayan ng Iglesia. Kung hindi na ituloy ang impeachment, what will happen? Yung mamamatay na lang dyan sa Kamara. May rally pa ba? I don't know, Posibleng wala na dahil hindi na natuloy. At least yung warning o yung announcement lang ng Iglesia na magra-rally sila, malaking tulong na yun. Kasi, hindi na itinuloy. Sana ganon. Para wala nang gulo. Kung matigas ang ulo ng iba dyan, may 103 kang kongresista na
pumirma sa resolution at inakyat na sa Senado bago mag-break ang mga kongresista. Ayan na. Mga ilang membro, tingin ko pinakamababa, 2 million members. Kasi kung nagawa nila noong 2018, charity walk lang yun, against poverty, ito pa kaya na kinabukasan kapakanan ng bayang Pilipinas ang nakataya? Dadagsa talaga ang Iglesia ni Cristo. Sobra 2 million. Another world record na naman ito. Nandyan na naman ang Guinness World Record. Kaya, wala na. Marami nang kinakabahan. Maghanda na kayo sa rally ng Iglesia ni Cristo.